Okay. So, ayun guys, no? We are actually going to start our session and kung meron kang ballpen and notebook, okay, so start mo na. Okay, gamitin 'yan. Okay, so today, no, matututo tayo yung mga basic fundamentals about trading. So, syempre, hindi na natin masyadong patatagalin. Ayan. So, sino excited na? If you're excited, type 1. All right. So, by the way guys, no, ang session natin na this morning will be a very important one kasi kung bago ka talaga sa trading or kung nagsisimula ka na mag-trade, you're copying trades from other people or regardless nagba-manual trading ka, okay, this trading session will technically ikakatapult ka talaga nito from being a newbie into a all new level. So I could remember itong session na to guys. Way back 2024 was actually the session na medyo nagbago ng trading journey ko. Okay? So again, syempre no, hindi natin masyadong patatagalin. So i-introduce ko sa inyo yung speaker natin for today. Okay? So ang speaker natin for today guys is actually isa sa mga pro traders ng Multibank Group. Ayan. So since 2018, okay, he's been actually trading. So he's currently the Southeast Asian educator for Multibank Group. So technically guys, lahat ng bansa sa Southeast Asia, he's actually the hindi lang siya yung professor guys, no. Siya din yung nagtuturo sa mga professors, sa mga traders. Kumaga kung may mga kilala kayong mga traders ng Southeast Asia from Multibank, he's actually the trainer nila. Okay? So he's a very passionate advocate for forex trading and is committed to helping others. So talagang yung pagtulong guys sa mga tao to really give this information is actually his passion. Ayan. So he's a firm believer that in the power of education talaga is always eager to share his knowledge sa iba. And ngayon guys, no, i-share niya sa atin yung mga insights niya about effective forex trading. Okay, i-discuss niya yung mga key factors na pwedeng mag-contribute sa success mo at para at least maunawaan natin kung ano ba talaga yung tinatakbo ng market. Okay? And syempre, ano din ba yung mga somehow pitfalls ng mga traders kung bakit din yung iba hindi nagiging profitable. Alright? So ngayon guys, I want you to meet our educator, the multibank educator. Okay, Sir John Emmanuel Tan. Ayan. Let's go! Hello, good evening guys. Wait lang ng 5 minutes, ayusin ko lang yung earphones. Okay. All right, no problem, sir. Sir Jan. O, 'di ba, guys, no? Dito niyo makikita kung gaano ka ano yung ano natin. Imagine niyo guys, okay, the broker that we use is actually the one educating us. Okay. So, sino dito yung mga may idea? Kumbaga guys, kung ano yung mga ituturo this morning. Okay guys, no. Ako naalala ko itong session na to guys is basically parang tawag niyan, isa talaga sa mga actually, 'di ba, parang last session nga natin, 'di ba? Kumbaga may sinasabi na yung top 3 na kailangan master mo. Okay. As much as possible, kahit hindi sa dinami-dami ng mga strategies, sa dinami-dami ng mga ginagawa sa trading, sa dinami-dami ng mga napapanood nating video online. Okay, so meron sa YouTube, 'di ba? Meron tayong napapanood sa kung ano-ano pa sa TikTok, may mga lumalabas pa diyan, pati sa tawag niyan, no? Sa Facebook. So, pero ito yung mga somehow session na talagang dapat ma-master mo. And guys, ayan na. So, we are going to start our session. Okay, I will give the mic to you, Sir Eman. Okay, to you, sir. Hello, ayan. So, good morning po sa lahat, no? Umaga pa po sa Canada, sir, no? Ayan. Okay, so, Morning, morning po. share lang po ako ng screen. Okay, share screen. Nakikita po ba guys yung screen? Ayan. Malinaw Yes, naman sir. po yung boses ko, sir, no? Okay. So, tatanggalin ko lang, sir, yung camera para mas makita nyo. Um,
Ayan. So, ang topic po natin today, guys, is yung fundamental analysis. So, sino na po dito, guys, yung may idea sa fundamental analysis? Or mga first-timer po. Pag first-timer nyo po na-encounter ng fundamentals, type 1 lang po kayo sa chat box. Pero if meron na po kayong experience, natalo na po kayo sa trade dahil sa news or nanalo po kayo sa trade sa news, type 2 lang po if may experience na po kayo. Ayan. So, mga first-timer. Okay. So, mga first-time ma-encounter ang news. Okay. So, itong topic po na to is very important because araw-araw po may mga news po tayong nakikita and that affects the forex market. So, kailangan po nating malaman ano yung good and ano yung bad na pwede pong maka-affect sa pagtaas or pagbaba po ng prices sa forex pairs. Okay? So, yan. Start na po tayo sa fundamental analysis. Okay, so ang course outline po natin in this topic is what is fundamentals, economic calendar, indicators, major economic indicators, correlational trade, data points, applications, kung paano siya i-apply, COT reports, and kung kaya pa ng time, magkuquiz tayo. Okay? Siyempre, pag may quiz, merong prize. So, kailangan nyo lang po siyang apainggan na mabuti and feel free to take a screenshot para may reference po kayo after ng webinar. Okay? Ayan. So, start na po tayo. So, sa ibang araw, itatakal natin yung technicals, but this time is yung fundamentals. So, ano po ba ang fundamentals? Fundamentals is the study of the news in pertains sa impact niya sa market. So, in the forex market, we have a good economy and a bad economy. If good po ang economy ng isang bansa, there's a possibility na tataas po ang currency value. For example, ano po ba ang good economy? In economics, ito po yung pagtaas ng GDP, pagbaba ng inflation rate, pagtaas ng customer ng consumers, etc., etc., or pagtaas ng interest rates, etc. Ang bad economy naman is yung opposites lang ng mga sinabi ko, pagbaba ng GDP, pagtaas ng inflation rate, etc., pagbaba ng interest rates, and syempre yung mga natural disasters like yung gera, yung World War, yung Russian, Ukraine, tsunami, earthquake, COVID, lockdown, lahat yan is bad for the economy. And therefore, there's a higher chance to lower the currency value of that country. Okay, so ang kailangan lang nating malaman kung ano yung mga good news and bad news para malaman natin if aangat or babagsak ang price ng isang currency. Okay? Ayan. So sa fundamentals, we have here examples. Ito po yung examples ng fundamentals natin. So sa fundamentals is pag-aaralan mo yung bawat news and bawat country. Okay? So sa news, hindi lang po basta-basta news ang hinahanap natin. Hindi yung may na-aksidente sa kalsada or may nangyaring sunog. Hindi po yun. Siyempre, yung news na titingnan po natin is all about the forex market. So we have here examples ng mga news sa forex market. We have unemployment rate, Bank of England speech, non-farm payrolls, good trade balance. And lahat yan is hindi natin iisa-isahin pero i-discuss natin kung paano siya mas mapapadaling i-convert yung information into analysis. Okay? So, yun. Mamaya magbibigay din ako ng mga examples kung saan siya pwede makita, yung mga news. Okay? So, fundamental analysis pertains to a macro view of a country's political, economic, and fiscal events that may influence currency prices. This may consist of reports regarding sales, data, unemployment, etc. So, a strong economy indicates a high rate of economic growth. This means an expansion in economic output will lead to a higher average incomes, output, expenditure, etc. So, ano po ba ang nagpapabullish sa isang currency? Ito po yung mga examples niyan. High employment rate, ang daming nakakapagtrabaho, low inflation, hindi tumataas ang bilihin, high interest rates sa mga bangko, no supply disruption, higher demands, a positive consumer confidence. Bearish, yung mga opposite niya. Okay? So, pag titingin po kayo ng news, magkakaiba po yan. May good news, may bad news. For example,
pagka tumaas po ang pag tumaas po ang interest, pagka tumaas ang interest, that's a good news. Okay? Pag bumagsak ang interest, that's a bad news. Pero hindi po lahat ng news na tumataas ay good. Okay? For example, ang inflation. Kung tumaas ang inflation, that's a bad news. Okay? So, it depends pa rin kung anong klaseng news yung binabasa nyo. Hindi lahat ng tataas ay maganda. Okay? So, it depends on the news. So, pag tataas ang inflation, that means a bad news for the economy. Pag mababa naman ang inflation, that's a good news for the economy. Okay? So, ano-ano po ba ang klase ng mga news? Ito po siya. So, we have here the main news na lagi po nating babantayan or maging aware po tayo. So we have here non-farm payrolls, GDP, ang Consumer Price Index, CPI, sales, inflation, and housing data. Lahat po yan is nagko-contribute sa interest rates. Okay, so ito po yung lahat ng pagbabasihan natin. Pero minsan po kasi ang interest rates is sa isang buwan, hindi sa isang buwan eh. In a month, marami pong pwedeng mag-factor sa interest rates. Kung tataas ba siya next month or babagsak next month. And ito po yung mga yon. Okay? Ito po yung mga chunks ng news na bumubuo sa pagtaas or pagbagsak ng interest rates ng isang bank. Okay? So, iisa-isahin po natin yan para malaman natin if good ang isang news or bad ang isang news. Okay? Ayan. So we have here lagging indicators and leading indicators. Ang lagging indicators po is ito yung indicators o yung news na lumalabas po yung result after the news has been released. Okay? Ang leading indicators naman is ito yung haka-haka or theory ng mga traders or experts about an upcoming news. Okay? So, ang leading is yung before the actual news and yung lagging is the results after the actual news. Okay? So, leading and lagging. So, uunahin po muna natin yung lagging indicators. Ayan, major economic indicators. So, first is yung non-farm payrolls. In other words, si non-farm payrolls po ang the mother of all news. Dahil sobrang lakas po ng impact niya sa market, dyan po madalas nagkakaroon ng mga spike sa prices. Okay? Non-farm payrolls. Why? Ang non-farm payrolls po is ito yung mga sahod ng mga employees excluding farmers. Okay? So pagka mataas po ang non-farm payrolls, tumaas po lahat ng sahod ng employees except the farmers. Pagka bumagsak, bumaba naman po ang lahat ng sahod ng employees in a certain country. Okay? So, ang sentiment po nito, i-shortcut na lang natin ito guys ha. So, pwede nyo siyang basahin or i-screenshot after the webinar. So, ang sentiments natin dito is low non-farm payroll means higher rate of unemployment. Okay? So, bearish po siya. Okay? So, i-check po muna natin sa chart kung ano po bang itsura kapag nangyayari po ang NFP or non-farm payrolls. Ayan. So, i-check natin dito. Papalitan lang natin yung color, guys. Nakikita naman po yung screen, no? Yung chart natin sa trading view. Please Ay, type to lang po if nakikita nyo yung chart. hindi po Sir Ayan. John. Hindi. Okay. I-share screen natin yung pati screen. Screen. Okay. Nakikita na po ba yung screen natin sa trading view? Yes, coach. Ayun. Okay. So, i-check natin kung nasaan yung palitan muna natin yung colors. White, yellow. Ayan. Tapos, maghanap tayo ng, usually po, ang NFP or non-farm payrolls is always on the first Friday of the month. So, sa December tayo sige.
Sa January na lang. January, first Friday. Punta tayo sa 1 hour. 1 hour. Sorry guys, wala kasi ako mouse ngayon eh. Kaya ang touchpad lang ako. January 20. No. First Friday tayo. First Friday. Ito. Wala pang news ng January. I-check natin sa December. Di ata naka-on yung news eh. Events. Then, events. Then, i-click nyo lang yung hindi ideas eh. Yan. Economic events. Only future events. Yan. I-disclick nyo lang to para makita nyo yung mga past events. Okay, so i-okay lang natin yan. And January 3. Ayan. January 3 is Friday. ISM. Sa December tayo maghanap. Ayan. December 1st Friday. Excuse. December 3 to ito. So, December 6. Check lang natin sa ilalim. Ayan. So, this is December 6 and 21, 9 p.m. 9 p.m. Philippine time. Okay? So, ayan siya. Ito yung non-farm payrolls. Yeah. So, etong actual forecast and previous, mamaya i-discuss natin yan. Ipinapakita ko lang sa inyo yung effect ng NFP. Ayan. So, nagkakaroon siya ng spike madalas. Okay? So, ito po, yung December, i-check naman natin i-check naman natin siya ng November. Para, gusto ko lang sa inyo ipakita yung mahabang spikes. Malayo na pala. Diyan, November 10. November. Ayan, ito. Yan. Non-farm payrolls. Okay? So, sakto lang siya, pero mahaba-haba na rin. Mas mahaba nga lang to. Anong news to? Inflation rate. Inflation rate kasi. Tapos, mag-try naman tayo ng October. October 2, 3, 4, 5, 6. Ito lang siya. Ayan. Mahahaba din po ang weeks ng NFP. Last tayo. Last is September 1. Ito na yun. Ito, itry natin dito. July 3, 4, 5, 6, 7. Pag-start lang ng bullish movement. Ayan. Mas maganda 1 hour natin eh. Mamaya may examples naman ako sa PowerPoint. Okay? So yun yung sa non-farm payrolls. Mamaya i-discuss natin kung paano siya i-check. So sa non-farm payrolls, check na pala natin siya. So meron tayong mga websites dedicated para maghanap ng news sa forex market. So magbigay ko ng mga examples. First is Forex Factory. Forexfactory.com. Ayan. Forexfactory.com. Then, apunta lang kayo sa calendar. And, eto na lahat ng news for this month. Upcoming. So, kung gusto nyo po siyang i-filter, ang gagawin lang po natin is i-filter natin yung mga hindi importante. So, since ang kailangan lang natin is medium impact and high impact, i-check lang natin yan. I-uncheck natin yung low impact tsaka yung non-economic. Okay? Lahat ng events, i-check natin yan. Then, syempre,
mahirap po pag-aralan lahat ng currency. So, ang gagawin lang po natin is yung mother currency lang natin, which is yung USD. Okay? Kasi po kahit mas mahirap po pag-aralan lahat. So, ang kailangan lang natin gawin para mas mapadali ang pagtitrade natin, it doesn't have to be complicated, is USD lang po ang ating imamaster and all will follow. Kasi ang USD, pwede ka na mag-trade kahit sa ang currency pairs na may USD. O DUSD, CAD, USD CAD, USD Chef, Euro USD, GBP USD, JPY USD. So lahat 'yon, marami ka ng options na pwedeng i-trade sa isang currency pa lang na minamaster mo. Okay? So sa USD lang tayo. Then apply filter. So yan lahat ng upcoming news natin. So meron tayo ngayong news, CPI. Ito po isa inflation rate. Okay? So for example dito, mag-back tayo last week. Mag-last week tayo. Ayan. So noong last week, first Friday is non-farm payrolls. Okay? So non-farm employment change. So may folder dito sa gilid. Okay? Hindi natin siya kailangang basahin lahat. Pero kung lumabas sa personality mo is a fundamental trader ka or mahilig ka magbasa ng mga news, pwede mo siya basahin. Pero for me, personally for me, hindi po ako mahilig magbasa. Okay? So ako is more on a technical side. Mas okay po sa akin mag-drawing, mag-analyze pero hindi magbasa ng news. So para sa mga katulad ko, ang kailangan lang po nating basahin is yung nasa folder. Ito lang po. Actual greater than forecast. So pag mas mataas daw po ang actual kaysa sa forecast, that is good for the dollar. Okay? So ang nakalagay dito is actual and forecast. So dito is actual. Ito po yung forecast. Okay? Pwede mo ring basahin yung buong article if mahilig ka magbasa. Okay? Yan lahat yun. Mga related stories. Pero dahil personally, a fundamental trader lang ako, ang tinitingnan ko lang is yung chart at saka mga numbers. Ito lang po ang pwede na. Yung actual forecast and previews. So, ang sabi dito is actual greater than forecast, mas mataas daw sa forecast is good for the dollar. Okay? Good for the dollar. So meaning, malakas po si dollar, mahina si gold. Okay? Kasi ang currency pair po yan eh. Magkapares yan. Pag ang isa, malakas, hihina po ang isa. And vice versa. Tug of war po yan. Pag malakas ang isa, hihina po ang isa. So in this example, mas malakas po si dollar compared to gold or Australian dollar or yen or ang Canadian dollar. Okay? So, ang interpretation po natin dito, aangat ang dollar, babagsak ang gold. Okay? Aangat ang dollar, babagsak ang gold. So, i-check natin nung January 10, Friday. January 10, Friday, i-check natin kung matama ba ang naging interpretation sa forex market. So, sa January 10 tayo. January 10, ito. Sensya na guys, wala kasi akong mouse eh. Ayan. So, ito. Ayan. January 10. January 10. Ito pala. Sorry. Ayan. January 10. Euro USD pala to. Mag-gold tayo, gold. January 10. Okay, ito. Ayan, nakita ko na. Ayan. FOMC to. Ito pala. Ayan. At non-farm payrolls. Mas mataas po ang actual kaysa sa forecast. Okay? So, ano po ang nangyari dito? Nagkaroon ng spike pa ilalim. Malakas ang dollar, mahina ang gold. Okay? And since gold versus dollar po ito, the chart are always based on the base currency. Okay? So, ang chart po natin is nakabase sa gold.
So dahil po mahina si gold, mas malakas si dollar, hinatakbo siya pailalim, nag-spike siya pailalim. Ayan oh, nag-spike siya ng sobrang haba pailalim. Ayan. Pero since naka-uptrend po tayo, ang kino-correct ng mga big players yan and ng mga ah, retail traders. Okay? Kaya nga, ang sabi nga nila, the trend is your friend. Pero kahit ganun pa man, di ba, may malaking impact pa rin na nangyari sa news. Binagsak niya ng sobrang haba bago ulit nag-recover. Check naman natin sa euro. Sa euro, ang kitang-kita po yung nangyari. Ayan. Ang kitang-kita, oh. Euro versus dollar. Malakas ang dollar since actual is greater than forecast. Mahina si euro. The chart are always based on the base currency which is euro dahil mahina po si euro, ang interpretation, bumagsak. Kasi hinatak po ni dollar pailalim ang euro. Okay? Malakas ang dollar, aangat po si dollar, babagsak ang euro. So, anong nangyari? Bumagsak po si euro. Then, nag-continue sa downtrend formation. Okay? So, ganyan po ka-importante yung mga news. Personally, ako po is hindi po ako nagte-trade pag may news. It's up to you guys. Kung gusto mong maging shotgun trader or news trader or hindi ka magte-trade pag may news, it's up to you. Okay? So, ang part po kasi ng risk management ko ang hindi mag-trade pag may news. Pero kung risk taker ka, scalper ka, or aggressive ka na trader, ang pwede mong gawin, mag-shotgun ka. Ang shotgun po is magte-trade ka ng buy and sell. Tapos, kung sino ang medyo mas lamang, kunwari po dito, bago mag 9 p.m. is nag-buy and sell ka dyan sa part na yan. Meron kang buy, meron kang sell. Example lang to guys, pero wag niyong gagawin. Meron kang buy, meron ka ring sell. Ito yung buy mo, tapos yung stop loss mo is mga ganyan lang. Meron ka ring sell. Okay? Ito yung sell mo. Ayan. Pero imagine nyo na lang guys na magkapatong yan. Buy and sell. Ayan. Ayan siya. So, ipagpatungin na lang natin. So, magbabuy and sell ka rito sa part na to. Kung sino ang maunang ma-stop loss, hindi hindi siya doon pupunta. Okay? So, that means, pag na-stop loss yung isa, o tuloy-tuloy magte-take profit yung isa. Okay? And syempre, ang take profit mo is kahit mga i-times 2 mo lang. Para nanalo ka pa rin ng times 1. Pwede mo rin i-times 3. Ito, example lang to guys ha. This is 5:1. Tapos, ito is 5:1 mo rin. 5:1. Ayan, okay? 1:5 or 5:1. Same lang yon. So, naka-buy and sell ka 5:1 or 1:5. Then, kung sino ang unang ma-stop loss is okay lang. Natalo ka ng times 1. Pero pag nag-profit ka is times 5. So, overall, sa shotgun trade na yon na tumagal lang ng iilang oras, mga 30 minutes lang halos. Actually, i-15 minutes natin. Ayun. Sana yun? Ayun, 15 minutes lang. And guys, so imagine, sa 15 minutes lang na to, ganito po ang nangyari. NFP. Sa loob ng 15 minutes, biglang bagsak ang Euro USD. So, ikaw, as a trader, nag-buy and sell ka rito, nag-shotgun ka, yung isa na stop loss na, yung isa actually, ito, pwede mo siyang i-stop loss or tanggalin pagka umabot na siya dito. Ayan. Medyo wag na natin pagpatungin. So, ang buy mo is nag-stop loss. Since bumagsak siya, umabot dito, nag-stop loss na yung buy mo, pero yung sell mo, tuloy-tuloy hanggang times 5. So, overall, natalo ka ng times 1, panalo ka ng times 5 equals, nag-profit ka pa rin ng times 4. Pero, risky po yun. Okay? Kaya, depende po sa inyo kung paano nyo po ititrade yung news.
Malinaw po ba guys? Please type 1 lang if naintindihan yung explanation ko. Ayan. Please type 1 lang. Ayan. Okay. So, yun. It's up to you guys ha, if gagawin nyo to. Pwede kayong mag-demo. O pwede nyo lang siyang pagtripan if meron kayong disposable budget. Mag-deposit lang kayo ng mga $50 or $100. Pangtalo nyo lang to ha, yung willing kayo matalo, tapos yung $100 na yun sa inyong account, yan yung ipang-experiment nyo lagi sa shotgun. Yun. So, medyo, baka may chance, every time mag-do news, lagi kang times 4, times 4, times 4, times 4. Okay? So, it's up to you. Pero hindi siya sustainable way to trade for long term. Okay? Yung shotgun technique na yun. Okay? So, yun. Balik tayo sa news. Non-farm payrolls. Okay? So, malinaw to guys ha. Na-screenshot nyo na rin. Next is GDP. Okay? So, sa GDP, pag tumataas po ang GDP, meaning o tumataas din ang economy. Pagka bumabagsak naman, bali guys, mag-screenshot na lang kayo. Then, basahin nyo na lang after the webinar, isa-summarize ko na lang. Okay, so a negative GDP means the country's economy is losing its value. So, magbe-bearish po pag negative GDP. Pag positive naman po is mag-bullish. Okay? Ayan. So, mag-check naman tayo ng GDP sa news. Okay, so ang GDP, maghanap tayo ng GDP. GDP. Loading pa siya. Ayan. Isa pa. Or i-check na lang natin dito GDP. Oops. Isa pa. Wala ata internet. Ayan. Loading pa siya eh. Gross domestic product. US GDP. Ay. Ito guys, so final GDP last December to. So actual greater than forecast is good for the currency. So lagi niyo po muna i-check yung folder pag hindi kayo familiar sa isang news. Okay? Kasi kailangan po muna nating malaman if the news is bad or good for the country. So actual greater than forecast is good for the currency. Okay? So ito na lang din yan sa chart ninyo. Next na tayo na news para medyo mabilis tayo. Okay? GDP. Next is yung Consumer Price Index. In summary, ito po yung inflation rate. Okay? So, ang inflation rate composes of many other factors. Meron tayong food, shelter, household, clothing, transportation. Lahat po yan is nagko-contribute sa CPI. So, syempre, higher CPI means bearish. Bakit? Pag tumaas po ang inflation rate, syempre, that's bad for the currency. So, ito yung isa sa mga example na hindi lahat ng tumataas ay maganda. Okay? So, same din dito. Pag naghanap tayo ng CPI, US CPI, ayan, December 11. Nag-neutral lang siya. Okay? Neutral lang dito eh. Ganap tayo ng iba. CPI.
CPI yearly. Ayun. December 11. Ganun din. Okay. Basta yun. Sa CPI, pag tumaas po ang CPI, that's bad for the currency. Okay? Yun lang po yung iaano nyo. Next is yung retail sales. Retail sales is pagka tumataas naman po ang sales, mataas po ang economy ng bansa. Since ang mga tao po is more on spending. Pag nag-i-spend po kasi nag-i-spend ang tao, mas nag-circulate po ang pera ng isang bansa. Therefore, hindi na kailangang maglabas ng reserves ng bangko. Okay? So that's retail sales. Next naman natin is housing. Pag mas marami po ang ipinapatayong bahay, mas gumaganda po ang economy. So this is a good news. Pagka tumataas po ang housing rates, o tumataas din po ang value ng currency and vice versa. So interest rates. Sa interest rates naman is pagka tumataas naman po ang interest ng isang bank, ng central banks sa isang country, this is bullish. Pagka bumabagsak naman po ang interest rates ng isang bansa is bearish. Kaya nga kung mapapansin nyo, pagka tumataas ang interest rate ng US Bank or ng Federal Reserves, yung central bank ng US, ang mangyayari po dyan is lahat po ng investors nagpapasok po ng pera sa bangko since mataas po ang interest o tutubo po sila na mas malaking pera. Ang mangyayari po is uh, the, the dollar will have the strength and yung gold, for example na lang po, XAU USD, gold versus dollar. Pag tataas po ang interest rate, ang mangyayari po is magbo-bullish ang dollar, magbe-bearish ang gold. Bakit? Ang investors is magpo-pull out ng pera sa gold, ilalagay sa bangko kasi mas mataas ang tubo doon. Pero vice versa natin. Pagka nagbagsak po ng interest rates ang bangko, ano po ang gagawin ng investors? Ipo-pull out ang pera sa bangko, i-invest sa ginto. Kaya when times are uncertain, pag merong gera, merong COVID, merong sakuna, merong kung anong natural disaster yan, mapapansin nyo lagi yung gold umaangat. Pagka merong natural disasters. Because lahat po ng tao, itinatanggal ang pera sa bangko. Kasi there's uncertainty in the market. Baka magkaroon ng market crash or etc. etc. Hindi nagsisirculate yung pera, etc. Anong gagawin ng investors? Ilalagay sa mas safe na investment, which is yung gold. Kaya tumataas po ang price ng gold pag merong mga ganong klaseng news. Okay? So dito, kailan po ba makikita ang next announcement ng interest rates? Ito is, meron tayo dito example, website pala, investing ba yun? Investing.com. Investing.com. Dito nyo po i-check kung kailan ang next na announcement ng interest rates. Okay? So dito, check natin sa ito yan. Fed Rate Monitor Tool. Tsaka may FX book. Ito. Sa my FX book, titingin ka dito sa interest rates. Sa my FX book, dito po kung kailan i-announce ang next announcement ng interest rate. So sa US, ito ay sa December 18. Last meeting pala to. Next meeting is in 15 days. Okay, so sa 15 days, may mangyayari na namang big movement sa forex market. Same din sa Canada.
15 days. So, kung nag-buy kayo that time, noong December 11 and 18, medyo malaki na po ang kinita ninyo since nagtaas po sila ng interest rates. Ayan. So, pag nag-sell kayo sa gold or nag-buy kayo sa USD, hindi eh, hindi USD ka eh. Basta, ang Canadian pairs na base currency is CAD, pag nag-buy kayo doon or nag-sell kayo sa mga pairs na nasa quote, quote currency, ang, ang Canadian dollar, doon po kayo magpo-profit. Okay? Ang Fed rate monitor tool naman is ito. Ayan, in 15 days. So, ito po yung sinasabi kong leading indicator. Okay? So, ang lagging indicator is after the news has been released o doon po lalabas ang mga resulta. Ito naman po is before the news is released, meron na pong mga haka-haka or ang tawag dito, analysis bago lumabas yung news. Okay, so ang sabi ng mga experts and retail traders, 98% tataas ang ang, ang interest rates. Okay, so ayan siya. 4.25 to 4.50. 98%. Okay? So, most probably in 15 days aangat hindi aangat. Lalakas po ang dollar. Okay? So, kung ano mang ang currency pairs yan, may impact po yan sa market. Mamaya i-explain ko kung magkakaiba po kasi ang effect niyan sa currency pairs based on the base and the quote on currency. Ito siya. I-next na natin. So ito, i-summary ko na lang to. Pag mas mataas po ang unemployment rate, that's bad for the currency. Pag mataas naman po ang employment rate, that's good for the currency. And vice versa, pagka mababa po ang unemployment, good for the currency. Pag mababa ang employment rate, that's bad for the currency. So, wag po kayong malilito dyan. Kasi minsan sa news, hindi mo mapapansin, unemployment pala, which is ang pagkakatingin mo, employment or unemployment. Ang job opening po kasi is employment rate po yun. Okay, yung job openings. Ito, unemployment claims. Baka mamalik mata po kayo, ang mabasa nyo is employment. Okay? So be careful with that. Eh, ba't naka-days lang to? Next week. Ayan. So, i-check natin yung job openings. Job openings. Unemployment lahat eh. Next. Ito. Job openings. Ito po is employment rate po ito. Okay? Pagka tumataas po ito is mas marami nagkakaroon po ng trabaho. 8.10 to 7.73. Actual versus forecast is good for the currency. Ayan. May kulay din naman siya, kaya mapapansin nyo na. Kapag ito, bagsak, that's bad for the currency. Pagka red or green. Okay? So, pabalik tayo doon. Unemployment rate, trade balance. Pag mataas po ang trade balance, o good for the currency. Pagka mababa is bad for the currency. PPI is, ito naman yung change sa selling prices. Okay? So, pagka mas mataas po ang PPI, o good for the currency and vice versa. PMI, same lang din po, industrial and consumer confidence. Okay? Ang confidence naman is, ito yung mas maraming nagagastos yung tao. Okay?
mas umiikot di na po o gumagamit ng ginto yung bangko. Yung correlational trade. Ayan. So what if meron tayong dalawang senaryo. Na-explain ko na po kanina kung bakit humihina ang dollar and bakit lumalakas ang dollar. It depends on the news. Okay? Magtanong muna tayo sa audience if meron kayong questions. Ayan. Any questions po ba so far bago tayo mag-proceed? Please type to lang if wala kayong questions. Please type to lang. Okay. So, na-explain ko na po kanina na may mga certain news na humihina ang dollar and may certain news na lumalakas ang dollar. The important part is, kailangan nyo lang siyang malaman kung humina ba siya or lumakas. Yun lang yun. Pag mahina, okay. Pag malakas, okay. Ano ang effect sa ang currency pairs? Ganito lang siya. When the dollar is weak, paano po ba humihina ang dollar? Mataas na inflation rate, ang baba ng interest rate, ang baba ng GDP, etc. Lahat ng na-discuss natin kanina. So, when the dollar is weak, ito po ang mangyayari dyan. XXX versus dollar ay aangat ang chart. USD versus XXX babagsak ang chart. Ito yung sinasabi ko kanina na magkakaiba po ang effect niyan sa iba't ibang currency pairs. Depende kung nasaan ang dollar. Kung nasa base or nasa quote. Same din sa Canadian dollar. If nasa base yan or nasa quote, iba rin po ang magiging effect ng news dyan. Kaya huwag kayo malilito. So, magbigay tayo ng example dito. Ano po ba ang mga pairs na XXX USD? Saan yung document? Ayan. Oops. Ayan. So, eto. Check natin. Ilagay natin sa gilid. Ayan. Okay. So, control. Ayan, para mas malaki. So, ano po ba yung mga XXX USD pairs? Ito po yung mga ODUSD, GDP, GDP. GBP USD, Euro USD, tsaka NZD USD. Okay? Ayan. Hindi ko pindot. Ano naman yung mga pairs na XXX, USD XXX? Hindi ko mapindot. Ayan. Ito yung CAD USD, Chef USD, and sorry, baliktad. USD CAD pala, sorry. USD CAD, USD Chef, and USD JPY. Okay? USD XXX. Ayan. So, pag mahina po ang dollar, aangat lahat ng pairs na merong ODUSD, GBP-USD, EUR-USD, and NZD-USD. Pagka mahina naman ang dollar, babagsak ang USD CAD, USD Chef, USD JPY. Yung chart niyan, yung chart. Aangat or babagsak ang chart. Okay? Malinaw po ba, guys? Yan. Malinaw naman. Okay. So, what if malakas naman si dollar? What if malakas naman si dollar? I-move lang natin dito. So, pag malakas naman si dollar, babagsak po ang, ito pa pala, isang example, nakalimutan ko, XAU, USD. Ayan. Naalala ko lang bigla. So, pagka malakas po si dollar, babagsak si gold, babagsak si Australian dollar, si pound, si euro, si New Zealand dollar. Pero pag ang base is si dollar, okay, aangat naman si USD CAD, USD Chef, and USD JPY. Okay? So, ito yung example natin dyan. Na-screenshot na po ba, guys? Yan lang ang importante sa fundamentals. Yung actual, yung forecast, yung type ng news, kung good or bad news,
Then, lahat ng information na nakuha mo, i-convert mo na kung saan ba pupunta ang market. Kung aangat o babagsak or aangat. Yun lang siya. Okay? So, ito yung example niyan. Pag mahina ang dollar, napansin ninyo, yung nasa base currency is magkakaiba. Euro, OD, and GBP. Pero yung quote is magkakaparehas. Dollar, dollar, dollar. Pero yung fourth one, yung pang-apat, base currency ang dollar, quote currency ang JPY. So, pansin niyo, pag humina ang dollar, aangat si Euro, si OD, and si GBP. Pero, dahil mahina si dollar, the chart is always based on the base currency and the dollar is the base currency, bumagsak yung chart. Okay? So, in this one type of news, nabasa mo lang, non-farm payrolls. Yung actual is 200, yung forecast is 400. So, bagsak, halos doble. Nag-negative, halos doble. Okay, so ano mangyayari? The dollar is weak. If the dollar is weak, pwede ka mag-trade sa apat na currency. Mag-buy ka dito, mag-buy ka dito, mag-buy ka dito, and mag-sell ka naman dito. Kung medyo aggressive ka, i-0.01 mo lahat to. 0.01, 0.01, 0.01, 0.01. Okay? So, ganun lang siya. But it depends sa'yo. Pwede mong i-shotgun, pwedeng mag-swing ka, pwedeng mag-scalping ka, pwedeng day trading ka based on that news. Okay? So, syempre, na-discuss naman na natin last time yung kung anong klaseng trader ka, i-customize mo na lang yan sa the way you trade on the forex market. So, example naman natin dito, the dollar is strong. Lahat ng base currency is crypto. Lahat naman ng quote currency is dollar. Ano ang nangyari? Bumagsak lahat ng cryptocurrencies because malakas ang dollar. Okay? So, ganun lang siya. Any questions po so far? Please type 2 lang if wala kayong questions. Excuse. No question, guys? Okay. So far, naiintindihan naman po no, yung fundamentals natin. Ayan. So, next na tayo. Data points. Actually, yung data points, yung actual and forecast na yun eh. Ayan. Ito siya. So, if maraming news sa isang timeline, for example, ito, nagkamali lang ako dito, ng square, pero ang i-square ko lang dapat dyan, etong tatlo lang, 22, 22, and 22. Etong tatlong news na to, okay? Yan tatlong news lang ang pansinin nyo. Huwag yung 23. Yung 22 is, meron tayong mid-impact, medium impact news, high impact news, and high impact news. Okay? So regardless naman, for me guys, ito is only from experience-based ko lang to. Okay? So, personally, basta medium or impact yan, pinagsasama ko na. Okay? May mga trader kasi na ang gusto, high impact lang, may gusto magkasama. Medium impact and high impact. Okay? So sa akin, kahit na magkaiba sila ng impact, ipinagsasama ko na yan sa iisang time frame. Ito is 22, 22, and 22. This is 9 o'clock. 10 o'clock ng gabi sa Philippines. Okay? So dito, may kita natin, this is a positive, and negative. Okay? Ayan o, 9.82 ang actual compared to 9.93 ang forecast. So, mas kumonte ang job openings. Okay? So ngayon, sa data points, simple lang naman siya. Pag merong tatlong news na nagkasabay-sabay lumabas, ang ginagawa ko lang dito is kung ano ang majority. Kung sino mas marami. So dito, we have three type of news. Dalawa panalo, isa talo. So, in my perspective, ang iisipin ko dyan is bullish pa rin ang dollar.
Okay? Kasi 2:1. 2 wins, 1 lose. 2 in favor of dollar and 1 in favor of XXX. Okay? So, ang gagawin ko dito, ang bias ko dito, ang magiging bias ko pa rin dito, based on this news is, bullish pa rin si dollar. Excuse. Ayan. So, hindi ko nasama yung currency pair dito, pero this is gold versus dollar. Okay? So, ano po ang nangyari nung 10, 10 p.m. Philippine time? Bumagsak si gold. Pero, nag-recover din since ito yung trend natin. Pero kung in that 15 minutes time frame or 5 minutes time frame, sa oras na to, kung may stop loss ka dyan, most probably na-hit na yung stop loss mo. Kasi sobrang bilis niya bumagsak. Or kung may TP ka man, mabilis agad na close yung TP. Yung take profit mo. Kasi 2:1. 2 in favor of dollar and 1 is not in favor of dollar. Ano nangyari? Malakas si dollar, mahina si gold. Pag mahina si gold, base currency, ang babagsak ang chart. Okay? So, nagkakaroon ng mga spike ang news. Kapag magte-trade ka ng news, lagi kang maghanda 15 minutes before and ang effect ng news lasts for 20 minutes at most. Okay? So, 5 to 10 minutes, medyo magulo pa yan or may spike na yan. Pero after ng mga 30 minutes, o doon na siya magko-correct. Magre-recover na yan. So, for example dito, in the first 5 to 10 minutes of the news, mabilis po siyang babagsak. Okay? Pero after the 20 minutes time, unti-unti na po siyang nagko-correct. Unti-unti na po siyang umaangat ulit. Okay? So usually, in my experience, ganun po siya. Okay? So kung may buy ka, if ever man na meron kang sell sa gold, kasi in favor of dollar ka, if meron kang sell dito, huwag nyo pong patatagalin. Lalo na pagka high impact news. Kasi magko-correct at magko-correct po yan. Depende kung nasaan ang trend. So if ang goal mo lang talaga is mag-scalp ka lang ng 15 minutes. Okay? Siyempre, may mga rules naman kayo and risk management, susundin nyo lang din. Pagka hanggang 15 minutes lang, maliit man or malaki ang panalo or talo, i-close mo na yung trade. Hindi mo kailangang patagalin. Okay? Kasi very dangerous yun kasi nga po, this is a news trading. Okay? Ito naman is kahit hindi na to. Expecting the unexpected. Ang summary lang po nito is kahit po na natakil natin lahat ng news, it doesn't mean na lagi po siyang mangyayari. Okay? Always make room for errors. Pwede pong kahit na in favor lahat into dollar, pero pero may nangyaring hindi maganda na hindi pa na babalita, pwede pa ring mag-opposite direction yung expectation mo. For example lang to guys hindi ko sinasabing nangyari, pero for example, ang ganda lahat ng lumabas na news. Ang puro positive in favor of dollar. Okay? Puro positive in favor of dollar. Pero biglang may lumabas sa news, naggera ang Russia or Ukraine or nagkaroon ng excuse, nagkaroon ng lockdown or COVID. Ano ang possible mangyari? Kahit na lahat is in favor of dollar, in that short span of time, pwedeng bumaliktad ang market. Kaya expect the unexpected. Meaning, lagi lang po kayo maglagay ng stop loss. Yan lang po ang huwag niyong kakalimutan. Expect the unexpected. Applications. Kahit hindi na to. Ayan. So, saan po ba pwedeng maghanap ng mga news? So, eto, mag-examples na ako sa inyo ng mga websites na pwedeng gamitan ng
pwedeng mahanapan ng news. So first is, nasabi ko na, excuse, forexfactory.com, i-click nyo lang yung calendar, tapos i-copy paste ko lang to para ma-save nyo sa browser nyo. Calendar, ayan. Next is investing.com. Pwede rin kayo maghanap dito ng calendar. Eto. So, kung tatanungin nyo ako ano ang mas madalas kong gamitin, Forex Factory po ako. Okay? Forex Factory ang ginagamit ko talaga. Pero may mga kakilala kong fundamental traders, ito ang ginagamit lagi. Investing.com. So, in my opinion, kung technical trader ka, Forex Factory, okay na sa'yo. Pero kung mas gusto mo ng uh, deep reading ng news, pwede ka mag-invest.com. Tapos, calendar. Ayan. Depende na lang po sa inyo kung saan nyo mas gusto yung interface. Okay? Next is, ito yung Fed Rate Monitor Tool. Dito lang naman yan. Sa central banks, tapos Fed Rate Monitor Tool. Yung US interest rate. Kung saan mas in favor ang majority ng mga traders. Okay? Next is forexfactory.com. Ito naman yung sa interest rates, yung current and yung past and kung kailan i-announce. Meron din siyang economic calendar. Yun na nga. Depende na lang yan sa inyong ang preference. Kung saan nyo siya mas nagugustuhan. Kasi ito, may kulay siya. Ayan, no? May kulay dito. Siyempre, i-customize nyo na lang yung filter, tapos yung oras. Ang oras nito is naka-GMT plus 8. So, naka-Philippine time na to sa akin. Pero pwede nyo pa rin siyang i-adjust. Chat. Calendar, interest rates. Ito naman, economic, calendar. Okay? Tapos, meron pa dito eh. May nakalimutan pa ako eh. Sentiments, ayan. Sentiment naman is, ito yung kung saan mas pabor lahat uh, ng traders and hedge funds. Okay? Pero hindi bangko. Kaya na lang. Dito is lahat po ng traders except the banks. Yun na lang. Ito po is lahat ng traders, ano yung sentiment ng lahat ng traders except the banks. Yun lang yan. So dito, lahat ng traders sa buong mundo, mapa-hedge fund man yan, individual trader or trading hub, academy, or experts, in favor sila to buying Euro USD. Ito naman, buying, selling, etc. So lahat po to ng traders except the banks. Okay? Sentiment. Yan. Depende lang sa inyo kung gusto nyo pong i-check saan mas prefer ng buong traders. Kung buy o sell sa certain ang currency. Next naman natin is correlation. Ito. Sa correlation naman, hindi na kayo may hirapang maghanap. For example, si Euro USD umaangat, 'di ba? Ano ang kaparehas niyang umangat? Siyempre si pound, si New Zealand at saka si Australian dollar. Pero gaano ka-identical? Okay? So, eto siya. Find currencies with correlation higher than, lagay natin 90%. Okay. So dito, makikita natin kung gaano ka-identical ang isang currency pair to
another currency pair. For example, meron tayo ditong USD CAD and Euro AUD. Magkaibang pair. Tama? Euro AUD tsaka USD CAD. Pero 90% of the time, lagi po silang magkaparehas, gumalaw. Kung aangat si USD CAD, aangat din si Euro AUD. Kung babagsak si USD CAD, babagsak din si Euro AUD. 90% of the time. Ito is 92.6% kasi nga Euro JPY and Chef JPY. Ito 95% kasi magkaparehas ng base. Ayan, 94%, 92%, 91%. Eh gusto ko medyo identical pero hindi sobra. Mga 80. 80% magkaparehas. Ayan. OD USD, Euro USD. 80% of the time magkaparehas. Eh gusto ko po magka-opposite. Magbabay ako sa isa, magsasell naman ako sa isa. Ilagay natin dito, 85% magkaiba. Hindi pala 85. Ay, hindi 10 eh. Lower than. Hindi 90 eh. Mm, negative. Lower than negative 80. Ayan, ito pala dapat. Negative 80. 85. Ayan. So, magka-opposite sila. Opposite na talaga siya. ODSGDN, Euro AUD. Pag ito buy, yung isa sell. 98% of the time. May time frame din yan. Pwede mo siya i-check dyan. So, i-check natin. 90% magkaparehas. 15 minutes per day. 1 hour na lang. Nag-iiba din po yan minsan. Okay? Nasend ko na ba to? Correlation. Ayan. Correlation. Next is last na. Pips. Para magkaroon lang kayo ng idea. Yung pips. Saan yung pips? Interest rate, pips. Apex calculator ata eh. Pips. Ayun, pip calculator. Para magka-idea lang kayo kung magkano ang tinutubo or nalulugi ng pera po ninyo per current, each currency pair. Ayun na lang. Each currency pair. So, ang lot size natin, 0.01. Pips, 1 pip. Magkano po ang tubo or bawas in dollars? Okay, so, yan po siya. Gaya ng naturo ko last time. Ay, hindi ko pa siya naturo last time. Sa trading basics, lahat po ng tawag dito, major pairs o the USD, Euro USD, GBP USD. Lahat po yan exactly $0.1. Ayan. Kasi nga po, sila ay direct quoted pairs. Okay? So, ito. Ang 1 pip po sa microlot ay $0.1. Or 5 pesos. 5.8 pesos. Ang minilot, 0.10 sa ODUSD ay 58 pesos. Okay? Or $1. Sa standard lot, pag nag-1 lot ka, that's 580 pesos per pip. Lahat po ito is per pip. So kung nag-profit ka ng 10 pips, meron ka ng $100. Nag-profit ka ng 20 pips sa 0.10, meron kang $20. 20 pips o $20. Lahat ng major pairs or direct quoted pairs o the USD, GBP USD, NGD USD, lahat po yan is 10, 1.1.
I-check natin na 10, 1.1 euro. 10, 1.1 GBP, 10, 1.1 and NZD, 10, 1.1. Per pip po yan. Yan ang tubo or bawas sa inyong equity balance. E- Equity or balance. Okay? So yan siya. Kasi po, pag magte-trade po kayo ng ibang ang currency pair, magkakaiba na po ang computation niyan. For example, OD CAD, that's $6 per one lot, 0.6 per mini lot, and 0.06 per micro lot. So kung nasa ang Canada naman po kayo at ang gamit nyo is ang Canadian dollar, ito. Ang Canadian dollar, so yan po siya. ODCAD 10,101 since yan po ang inyong currency. So ayan, pag nag-trade naman kayo ng Euro, Euro AUD, ayan, magkaiba na po siya. Hindi na siya $10. That's $8 per pip pag naka one lot ka or 0.08 Canadian dollars per pip pag 0.01. Okay? So magkakaiba na po yan ng computation. Kaya mapapansin nyo, nag-profit ka ng 10 pips sa isang pair, tapos nag-profit ka rin ng 10 pips sa kabilang pair, pero magkaiba ng profit value. Kasi nga po, magkakaiba na po sila ng profit or loss per pip. Okay? So, nasend ko na to, no? Ang ginagamit po, sir, ang correlation pag magte-trade na po kayo sa market. For example, pag basa na po kayo ng news. Kasi babasahin niyo po muna yung news. Ito, i-step by step ko na lang. First is, i-determine niyo yung news kung good or bad news. Ayan. After mo ma-determine if good or bad ang news, kasi pag good ang news, pag yan po ay aangat, that's good for the currency. Pag bad, pagka bumabagsak naman, pagka naman umaangat at naging bad sa currency, that's a bad news. Okay? Ilagay na lang natin dito, good for the currency na lang para hindi kayo maguluhan. Currency good news. Na lang talaga. Ang good news or bad news na lang. Para hindi kayo mahirap. Good news or bad news. After that, i-determine nyo kung actually, huwag na good news or bad news eh. Strong na lang. I-determine nyo muna kung strong or weak yung dollar. After po nyan, at saka nyo po gamitin yung correlation trade. Good news or bad news. After that, strong or weak dollar. After that, at saka nyo po gagamitin yung correlation. Answer. Ito, i-example lang natin. Quick lang. First is, hanapin nyo kung good news or bad news. So, wag to. Yun nangyari na. Ito, job openings. Is job openings a good news or bad news? Good. Kasi pagka ang job openings ay umaangat, that's good for the currency. So, this is a good news. Okay? Ang bad news naman is, ang bad news, maghanap tayo ng bad news. Wag to. Wag to. Bad news. Bad news. Wag yung unemployed. Gusto ko yung negative yung unemployment rate. Ayun, ito. Ito, this is a bad news. Bakit? Pagka umaangat po to, mas pangit. Kasi 242, 221. Pagka umaangat po ang unemployment, ang pangit for the country. So this is a bad news. Okay? So,
Ang good news natin is, mag-example na lang tayo ng good news. Ang good news natin ay, isa pa, isa pa, isa pa. Ito, yung job openings. So, this is a good news. Ngayon, malakas po ba ang dollar or mahina? So, dito, makikita natin, malakas po ang dollar versus XXX. So, the dollar is strong. Saan yung chat? Ayan. First is good or bad news. Good news po itong job openings. Next is strong or weak. Mas malakas po si dollar. Strong si dollar. Next is yung ang correlation na. Ang correlation, i-type ko na lang dito guys para hindi na kayo mahirapan. I-type na lang natin. Para i-copy paste nyo na lang sa notes ninyo sa cellphone or kung ano man yan. Ah, wait lang. Ako ba ito-type to dito? Kailangan may emoji to eh. Ayun, alam ko na. Emoji. Get emoji. Wait lang guys ha. Para i-copy paste ko na lang sa ano nyo. Emoji symbol. Ayan. Tapos, uh, dollar strong. Aangat po si XXX USD. Sorry. Dollar is strong. Babagsak. Babagsak pala US. Ito muna babagsak. Ayan. Babagsak po si XXX USD. Aangat naman si USD XXX. Kayo na bahala kung anong XXX yan. Okay. Dollar is weak. Dollar is weak. I-copy paste lang natin to. Dollar is weak. Pero dapat baliktad. Ayan. Pag dollar is weak, baliktad. USD XXX. XXX USD. Okay? Ayan. Copy paste ko na lang yan. Asan na yung chat? Ayan. Okay? Okay na po ba, Sir June? Yan lang po ang pagbabasihan nyo lagi. First step, a second step, and third step. Tapos, a dollar is strong or dollar is weak din. Yun. Aangat si ano. Yan. Okay? Tama ba? I-double check ko lang ha. Dollar is strong. Okay. Tama. So, asa na tayo? Sa examples pa pala, no? Sa examples pa. Pip calculator, Fed rate, okay na lahat. Sa pips pala tayo na hinto, sa pips. Next is, ito. O pwede rin kayo mag-check ng mga news sa Trading View. Meron dito yan. Trading View. Okay. Sa Trading View, wag dito guys ha. Pwede rin naman dito. Sa Euro USD, sa chart na to, scroll nyo lang sa ilalim. Meron niyang ang technicals pala to. More technicals. Hindi pala to, sa next time na lang to. Itong technicals. Ito yan. Dapat wala pa kayo sa chart. Dapat hindi dito guys ha. Hindi dito dapat. Dapat naka-home kayo. Ito yan. Yan yung home ng Trading View. Okay? Huwag po muna kayong pumili ng pair kasi ang papasok po yan sa chart. Hindi dito guys ha. Hindi dyan. Dito ka maghahanap ng mga news. Economic calendar. Dito sa Forex. Tsaka sa community ideas. Ayan. Mga technicals na kasi ito eh. Ito, ang top stories
Meron din dito sa top stories. And pag nag-click ka ng pair, for example, mag-search ka muna. Search ka ng Euro USD. Okay. Kahit saan naman yan dyan. Ay, hindi. Lumalabas na sa ano eh. Wait lang. Dapat nasa gilid mo na yung pair pala. Dapat naka-bookmark na yung pair sa'yo. Nandito na siya sa gilid. Kasi i-double click mo dapat ito eh. Ito. Yan. Dapat nasa gilid na siya. Pagka double click mo, ito yung lalabas. Yan. Euro USD. Tapos, wag mo i-click to. Kasi pagka-click mo to, diyan ka na pupunta sa chart. Okay? So, wag muna dyan. Papunta ka muna sa news. Overview, news, and ideas, etc. Sa news, lahat ng balita tungkol sa Euro USD. Specifically, sa Euro USD. Lahat nandyan na. Okay? 1 hour ago, 15 minutes ago, or 3 hours ago, etc. Sa ideas naman, ito yung technicals na. Para siyang Facebook, lahat ng gustong i-post ng mga tao or mga traders, pwede mong i-check dito. Ayan, mga opinions po nila to. It depends sa'yo kung maniniwala ka or what. Okay? Pero syempre, trust your own technical analysis. Pwede mo lang i-compare or tumingin ng mga insights, pero wag niyong gagayahin yung mga nasa ideas na to. Okay? So, pwede rin dyan sa Reuters. Ito naman is yung mismong website ng Central Bank ng US. Kasi po, ang mga speech po kasi ng presidente ng mga central banks is hindi nakalagay sa news. Pero, pwede nyo silang abangan sa website na to or sa YouTube. Okay, yan sa YouTube. Pwede nyo i-search dito sa YouTube. YouTube Fed Speech. Ayan. Naka-live naman to, guys. Punta nga tayo sa YouTube. Ay, ayaw pa-post. Ayun na, post na. Ayan. So, dito, i-search mo lang dito, Fed rate, Fed speech, Fed speech live, automatic pong lalabas dyan yung upcoming na speech ng mga presidente ng mga central banks. Okay? Or sa Bloomberg Live. 24 hours po yan naka-live, hindi yan humihinto. Ito, si Bloomberg Live. Ayan. Yan yung mga nakikita nyo sa movie na ang daming screen tapos yung isa naka parang ka-TV Patrol lang. Ito po yun. Bloomberg Live. Okay? Yan yun. Okay? Then next is COT reports. Actually, hindi naman na to super duper importante. Pero if you come to across a COT report, ito po yung itsura niya. Okay? More or less, ang mga gumagamit nito is mga institutional traders na. Ang COT reports po is parang yung sentiments na ipinakita ko sa inyo. Ito yung sentiments. Asa na yan? Sentiments. Sentiments. Pero 'di ba ang sabi ko sa inyo, ang sentiments is lahat ng traders except yung mga bangko. Okay? Sa COT reports, naman is eto na po lahat ng na-execute na trades sa isang bansa. Okay? So lahat ng traders sa isang bansa ang kasama na po dito. I'm not sure kung sa isang bansa lang or sa buong mundo. Pero, yan na po yun. Okay? Ang kasama na po dyan lahat ng big banks and mga liquidity providers. Yan na po yan. Okay? So same lang doon sa sentiment. Importante lang po to if swing trader ka. Okay? Pero kung scalper ka or day trader ka,
hindi masyado magmamatter sa'yo to. Kasi for investors to and for swing traders, yung sobrang tagal mag-hold ng trades. Okay? Wala po tong impact if scalper ka or day trader ka. So, wag na po tayo mag-quiz. Naka 2 hours na tayo. Ayan. So, any questions po so far? Any questions naman po? Please type 1 if wala po kayong questions. Please type 1 lang guys if wala kayong questions. Ayan. Natuto po ba or nahihirapan po pong i-absorb yung ating lesson? Ayan. Okay, so wala na po kayong question guys. Thank you po Sir John Jeffrey, thank you Sir Tony, Sir June, Miss Anne, Sir John, Jeffrey. Ayan, sa lahat po ng mga nakinig and for inviting me, Sir Ralph. Wala na po questions. I hope nakapag-screenshot po kayo Sir Leo, thank you din po. Ayan. I hope nakapag-screenshot po kayo ng mga lessons natin para ma-read back nyo. Baliktad pala. Ma-back read nyo if after ng webinar or etc. Okay? So, ibalik ko na po yung floor kay Sir Ralph. Ayan. Iyon. Thank you so much Sir John for your kind time. Ayan, grabe guys no. Napaka-busy tao pero grabe nag-provide talaga ng time for us. Again, thank you so much Sir John for having you here sa session namin. So by the way guys no, sa lahat ng mga nandito, sa mga nag-screenshot ng ating ng ating session. Pwede niyong itag si Sir John para at least maka-help din syempre no for tawag nito for multibank and syempre sa kanyang profile. Alright? So thank you so much Sir John. Dami namin natutunan. Isa sa mga takeaways ko is yung mga news na yan. Okay, so lalong dumami yung yung tawag yung knowledge ko kung paano tingnan. Tsaka yung pinaka nagustuhan ko rin dito is yung nag-provide ka ng grabe ng mga news websites na pwede tayong tumingin guys. Ayan, save na natin yan guys, yung mga links na sinend ni Sir John. Again, thank you so much Sir John for your time. Bago yun guys, bago tayo matapos, okay lang ba? Open natin yung camera natin, let's have a picture and type natin sa chat box yan. Thank you natin. Pasalamat tayo kay Sir John. Okay, and syempre no, grabe guys. Ganito ako, grabe. Na-amaze ako kasi guys, alam niyo ba na itong session natin is actually a series. Ayan, so next Saturday, walang mawawala. Okay, meron uling session si Sir John for us. Pero yan guys, ganun kaya helpful talaga yung multibank sa atin. Imagine niyo guys sila yung nag-offer na tulungan tayo to really para mas maging profitable pa ng mga traders ngayong 2025. Ayan. So thank you so much Mex Atlantic Multibank Group. And syempre no, sa lahat ng mga sa lahat ng mga natin, sa mga trades natin guys, okay? Pasalamatan natin yung mga learnings na natututunan natin. Again, picture tayo mabilis. Okay, let's open our camera. Mabilis lang. Okay, let's go. You know, Sir John, walang laban. Volleyball coach po pala si Sir John. Ito, Sir John Formoso, yung isa. Ayan. Let's go. Let's have a picture. Okay, here we go. Ready? 1, 2, 3. Yan. All right. Again, guys, thank you so much for your time. Thank you so much, Sir John, for having you here. Again, see you again this coming Saturday, same time, dito po sa True North Zoom community. Bye-bye. Thank you, Sir John. Bye-bye po.